Puro panira, tinatrending nila. Yung pormado ng ating Pangulo, ginawang lupin. Yung cartoon character, mga kababayan, na Japanese, na magnanakaw. Ganon sila katindi, mga kababayan, manira. Ay, ito sabi dito, nagbigay ng reaksyon si former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos mag-viral sa social media. Ang isang meme na nagpapakita ng halos magkaparehong post, kasuotan at estilo ni Pangulong Marcos Jr. at kilalang anime character na si Lupin mula sa seryeng Lupin the Third. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binalatan po ni Yossi Castro si Sara Duterte sa isyu ng eroplano. Yan sabi ni Yossi Castro, kapag niya yung isang leader nagbigay ng opinion, dapat ayon sa katotohanan at ayon sa kondisyon ng stakeholders, di po ayon lang sa iisang kaibigan. Sapol na naman po si Sara Duterte. Sabi ni Yossi Castro, mga kababayan, malamang anya, lumigwak yung Pilipinas kung puro lang anya kaibigan at chismis yung basihan. And sabi dito sa sabi sa report ng News 5, malamang lumigwak ang Pilipinas kung puro kaibigan, chismis ang basihan. Talagang mababaw po. Hindi talaga po pwede. Pambarangay lang si Sara, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng News 5, bumuelta si Palace Press Officer Jose Claire Castro kasunod ng kritisismo ni Vice President Sara Duterte sa pagresponde ng pamahalaan sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa Middle East. Yan ang problema sa mga hindi nag-aral at hindi nag-iisip at hindi inaalam ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Sabi mo ni Yossi Castro sa interview ng mainstream media, kasama po si Yossi Castro doon sa New York sa pagbisita ng ating Pangulo para magsalita before the UN security sa session ng United Nations. Sabi ni Yossi Castro, kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang ang ating pagbabasihan ng desisyon. Sabi ni Yossi Castro, nadinig ko na po yan na parang napakadali lang, hindi daw problema na magpadala ng eroplano sa ganong sitwasyon. Sabi po ni Yossi Castro, mga kababayan, unang-una po, kapag sarado po ang airspace, hindi ka po talaga makakalipad. Kaya po, imposible yung sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. Sabi nga natin, mga kababayan, bakit pa kailangang mag-utos si Sara Duterte, mga kababayan, sa gobyerno? Vice Presidente na naman siya po at may sarili siyang resources at impluensya at sabi niya, mas magaling siya. Di ba po? Mag-organize siya, mga kababayan, ng sarili niyang evacuation efforts. Gawin niya yung kanyang mga plano. Anyway, feeling presidente na rin siya Ang gusto, mga kababayan, kasi ni Sara Duterte, yung tulad na gusto mangyari ni Harry Roque, i-relinquish muna daw pansamantala ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte ang posisyon bilang Pangulo sa gitna nitong krisis sa Middle East, as if pag tumikover si Sara, mga kababayan, bilang Pangulo, titigil na yung gira, hindi na magpapalipad yung Iran ng missiles
laban sa Amerika at saka sa Israel. Ngayon, mga kababayan, dahil sa paglarga ng ating Pangulong Bongbong pa New York, bumanat na naman po yung dilawan na naging DDS si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Yan ang post niya, Attorney Rowena Guanzon. Sana ginamit na lang yung eroplano pang rescue ng mga bayaning OFW na may ambag sa ekonomiya. O ito yung post niya, news update, Malacanang aircraft carrying Marcos Jr. for his New York visit to New York City departed the Philippines Sunday morning. Sana daw, yung eroplano na sinakyan ng ating Pangulo papuntang New York, ginamit na lang sa evacuation ng mga OFW. Ayan na mas may ambag sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadala ng remittance sa kanilang pamilya kaysa sa lakad ni BBM na puro gasos lang kasama ang ibang palamunin ng taong bayan pero mga wala namang silbi. Yang walang silbi po, yung vice presidente mo. Yon ang malinaw na walang silbi, si Sara Duterte. Pinag-iinitan ninyo yung biyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakalaga ng meeting ng ating Pangulo sa New York. Ang utusan mo si Sara na mag-organize na ng evacuation. Sumama siya sa paglipad ng eroplano papuntang Iran. Kasi doon naman po sa United Arab Emirates, nakakabiyahe na yung eroplano, may mga nauna na nga po na mga nakauwi. Una yung 289, 99, sunod yung 88, tapos kahapon, kagabi, may dumating na naman po na 90 na mga OFWs na na-repatriate po. So hindi totoo na walang ginagawa po yung ating gobyerno. Yan yung mga latest na OFWs na bumalik. Hindi ba nila nakikita? Puro sila propaganda, mga kababayan. 90 OFWs yung pinaka-latest. Yan report ng GMA News. Look, 90 overseas Filipino workers and their dependents have returned to the Philippines amid ongoing conflict in the Middle East. So tuloy-tuloy ang repatriations, mga kababayan, na ginagawa ng ating gobyerno. So hindi totoo yung kanilang mga paninira, mga kababayan. Pinapalabas ni Sara, walang ginagawa yung ating gobyerno. Kundi tumulong siya, siya yung gumawa, siya mag-organize ng sarili niyang repatriation. Diba? Post ni Atty. Falsis 3 hours ago. 399 OFWs na ang repatriated from Middle Eastern countries na hindi sarado ang airspace, unlike Bahrain na sarado. For your information, Sara, at mga DDS, at saka ni Atty. Rowena Guanzon, puro kasi kayo panira. Tapos nagpost si Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, na engage sa pormada ng ating Pangulong Bongbong. Ayan ang post niya. Ginawang lupin yung pormada ng ating Pangulo. Yan. Pinapatrending na naman nila. Sabi ko na ba, panapanood ko na to Yan, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, puro panira, tinatrending nila. Yung pormada ng ating Pangulo, ginawang lupin. Yung cartoon character, mga kababayan, na Japanese, na magnanakaw. Ganon sila katindi, mga kababayan, manira. Ay, ito sabi dito. Nagbigay ng reaksyon si former Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos mag-viral sa social media ang isang meme na nagpapakita ng halos magkaparehong post, kasuotan at estilo ni Pangulong Marcos Jr. at kilalang anime character na si Lupin mula sa seryeng Lupin III. Sa kumalat na larawan online, makikita ang Pangulo nakasuot ng fedora hat, salamin, coat at pulang scarf habang naglalakad. Isang porma na ikinumpara ng ilang netizen sa karakter na si Lupin III. Yung magnanakaw, mga kababayan, na cartoon anime.
isang sikat na fictional gentleman na thief sa Japanese pop culture. Katabi ng larawan ng Pangulo, ang ilustrasyon ng anime karakter na halos kapareho ng postura at outfit. Dahil sa pagkakahawig ng dalawang imahe, mabilis itong kumalat sa social media at naging paksa ng iba't ibang komento at meme. Isa sa mga nagbigay ng reaksyon ay si Guanzon na nagbiro tungkol sa pagkakahawig ng dalawang larawan. Sabi ko na napanood ko na ito dati Ganon kasama ng budhi nitong mga DDS, mga kababayan. Ayan ang pinapakalat nila. Nainggit sa pormada ng ating Pangulong Bongbong Marcos, minasama na naman po. Diba? Mga kababayan, ayan lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po.